So hello mga idol, welcome back to our channel. So for today's video, actually kanina ako nanonood ng mga horror true stories. Ay napanood ko tong isang video na nanggaling kay Danny Phantom, no? Tungkol ito kay Ellie Dumar, Kanal Official. Ito mga idol, si Ellie Dumar ay masasabi mong mahilig siya sa mga mga rituals or orasyon, no? Makikita mo sa kanya mga video na kung saan parang inaalay niya yung sarili niya dito sa mga mga jablo, no? Tingnan mga yung between Satan moves, tapos yung mga gawain ng mga mga hindi tama, no? So yung tawag diyan mga idol ay yung 666 or Antichrist, no? Ito kasi natin mga idol, si Ellie Dumar, nakita ko sa mga videos niya na parang iba ang kanyang pinaniniwalaan. So dito mga idol, bago siya namatay at binawian ng buhay, ay nagkaroon siya ng isang vlog na kung saan nagbantay siya sa isang pinapasukan niya siguro yan as gwardiya, as guard, ay doon mismo ay binawian siya ng buhay o sinaniban siya ng espiritu or something na parang diablo, no, o demonyo, no? So gumagamit kasi siya ng ito tinatawag natin na Ouija board. Ano ang Ouija board? Ang Ouija board mga idol, yung printed with letters, numbers, and other signs to is a plant, shade, or movable indicator point supposedly in answer to question from people or science. Okay? So ibig sabihin, yung mga nakikita nyo na parang hulaan mo, pinapapasok mo yung espiritu, Ouija board yun mga idol. Parang magkakaroon tayo ng mata papunta doon sa ibang dimension, no? Kaya nakakatakot gamitin itong mga ganitong mga aparato or mga kasangkapan. So panoorin natin mga idol kung ano ang nangyari sa kanya. Samahan nyo ako at i-reaction video natin ito. Credit to Danny Phantom ang ating pinagkuhanan ng reaction video. Hello. Anteriormente, te presenté el caso de un hombre que tras... Ito yan, tinatawag na ito, yung tawag dito Ouija board, no? Ouija board. So minimize natin yung sound. Tingnan natin. So yung mga idol ng Ouija board, pansin natin. Yan. So yan, no? Pansin nyo din mga, i-backward ko muna. Ano ang kayang ginagawa niya? Satanic to mga idol. Ang nito account sa TikTok ay Samael 669, no? Hanapin niyo sa kanyang bago siya namatay, itong tao na ito, ayan, Elias, mga idol. Ito ang kanyang account, no? Hanapin niyo Elias Dumar or Elias Samael 669 sa TikTok. Makikita niyo yan mga idol sa TikTok, no? Alam nyo, bago nga tayo magawa nito mga idol, mag-aalay muna ako ng kaunting prayer, no? Kasi hindi natin siya maalayan ng prayer kasi baka tayo naman dito ang saniban, no? So bigyan nyo ako mga idol ng mga 30 seconds para magdasal. So ayan mga idol, no? Ako ay nag-protection prayer
para kahit paano hindi tayo abutin kung ano man ito. Pero tingnan mo to, no? Pansinin mo itong kanyang ano dito, aparato or kasangkapan. Pabaliktad ang cross niya, na ibig sabihin ito mga idol, anti-Christ ito, no? So nag-upload siya sa YouTube ng mga ganitong video, no? Tapos may mga kandila siya, may mga marka ng Satanas, bungo na may sungay, no? Hindi mo natin alam kung sumasamba siya sa demonyo or, pero ito talaga ang sure ko sa inyo mga idol, anti-Christ ang ganito, no? So wag niyo nating bibiro-biruin yung mga bagay na katulad niya na magdadasal tayo hindi sa Panginoon kundi doon mismo sa mga satanic prayers. Hindi po, wag po yun. Meron tayong Panginoon, no? Alam natin sa lahat na makapangyarihan sa lahat ang Panginoon. Wala tayong tatawagin kundi si Lord. Parati na yun isipin, no? Halimbawa, may nasa hadlang tayong kapahamakan, Lord, please help me. O, diba? Ganun lang kadali. Tapos mag-pray ka ng Ama namin, our Father who art in heaven. Maliligtas ka niya. Pero ito mga idol, hindi niya, ito mga ganitong gawain, dapat ito ay hindi ito inaano, yung bagang binibigyan ng bilang isang modelo, no? So, ayan, panoorin na natin mga idol. So, yan mga idol, pansin. Hoy concluiremos el caso más aterrador de TikTok, el caso de Elías Samuel. Contesta. Grabe, ano? Nagliliparan yung mga object, no? Sa tingin ko nito mga idol, itong tao na ito, hindi ito naniniwala sa Diyos, no? Kaya mga idol, ang hiling ko na sana, ipagdasal na lang pa natin ang kanyang kaluluwa na sana patawarin siya at makilala niya ang Panginoon sa kabilang buhay. At ang kanyang mga pamilya naman ay matutong mag-pray para sa kanya, no? Doctor. So yung mga idol, no, nakita niyo yung napakyat na yun. Yun yung time na hinahabol na siya. What do you mean may hinahabol siya? Hindi yung literal na sasabihin natin hinahabol, kundi yung parang nagpakita sa kanya yung demonyo in a form of object na parang maitim. Tapos kung saan man siya magpunta, nakasunod parate, no? So yun. So itong kanyang YouTube channel mga idol, bisitahin nyo. Credit to rest in peace Eli Dumar. Sana makilala mo ang Panginoon kahit saan ka man ngayon. Pagdadasal kita na sana maging maayos pa rin, no? At makilala mo ang Diyos, no? So yan. So ito, credit natin kay Boss Danny Fanto. So subscribe nyo ako sa aking channel dito mga idol, sa Life Goes On Vito, no? So yan, diretso na natin. Forward ko ng mga idol, no? So dito, ito yung una niyang hindi pala una, ito yung last na kung saan pumasok siya sa trabaho bilang gwardiya, no? Gwardiya kasi ito si ano natin yan, yan. Pero como sabemos, en este tipo de casos, cuando Pasensya na kayo mga idol kung ibang language niya, no? Kasi kahit na hindi natin naintindihan ang language, ang ano natin, yung logic kung ano ang nangyari. hay calma, es porque algo peor está por ver. Hoy mga idol, kung gusto niyo palang maglaro dyan sa taas, maganda simulain sa crypto bitcoin. Lots, nandyan ang link sa baba. Puntahan nyo lang, link description. Shoutout nga pala sa aking idol na debunker idol Bungo TV, no? Aking idol yan. At Sir Alpago Silwan. At si shoutout natin si Donsky Gash TV, no? Amigos, estoy grabando porque tengo rato escuchando
traes ruido. So dito, ¿Hasta cuándo acaba esto, Dios? teka, dito may nararamdaman na siya. Nakakaiba, no? Kaya, nando siya sa loob, lumabas siya. Pero bago yan, sinilip niya muna ito sa bintana, for sure. Okay. Kapit tayo mga ito. May naglalagay ba? Parang dumaan dyan. Pansin mo yun. Makita sa kanya. Está muy lento. Parang bumagsak ba? Pero pagtingin niya wala naman. Está muy lento para que alguien sobre esto. Por favor, déjame en paz. El ruido, pero... está... Pansin nyo dito, may parang may sumilip sa taas. May sungay, ano? May sungay. Back forward natin. Ayan, o. Yan, o. Mga idol. Anong klaseng nila lang yan? May sungay, ano? Grabe. May sungay. Pinapitan pa nila yan. Pero nagip ng camera niya. ¿Qué? Vete de aquí ya, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Vete ya. Ganito mga idol, ah. Wait na. Pero dito, marunong siya magdasal, ano? Doon, base doon sa words. Ayan o mga idol, tinan nyo. Yun o. Ayan o, may sungay doon sa gilid. Dito. Para siyang hollow na anino, no? Shadow. Shadow ay mo. Que se va a ir, amigo. Escucha bien. No, no me voy a ver. No voy a salir un rato de recorrido. Baba siya. Baba. Lo lograste ver. Lo que parece una extraña figura con cuernos parece asomarse en la parte superior de la puerta. Ayan. Forward natin. Yan, lumabas na siya. Con este ser. Pues estoy grabando porque tengo rato que estoy escuchando. Como que se oye en este lado, pero no. Viene de ser tan recorrido, pero ya tiene como 1 hora y media. Dice mejor escuchar por aquí, pero en el nombre de Jesús. So, dito, isip ako. Hindi ko maintindihan ng words niya, no? Pero alam ko, nagdadasal siya. Nagdadasal siya. Pero yung word na Jesus, ay tinatawag pa rin niya pala ang Panginoon, no? Nakakakilala pa rin pala siya sa Panginoon. No? Hindi natin alam kung paano niya tinatawag ang Panginoon. Kasi, batay dito sa tulad nitong napapanood natin kanina, no? Nakita nyo, pabaliktad ang krus na parang anti-Christ yan, no? Tapos dito, nung nakakita siya ng ganyan nga, ay natawag niya ang Panginoon. Panginoon Jesus. No se vaya. En el nombre de Dios. Oh. Umakyat siya, umakyat. Vete de aquí. Qué bueno que te lo que imaginación, Santa Cruz. Asustado. ¿Dios qué? No, Padre Santo. ¿Esto cuándo va a terminar ya, Dios?
So dito mga idol pala, kinakabahan na rin siya, no? Kinakabahan na siya. Hindi niya alam ang gagawin niya mga idol. No? Kahit na sabihin natin gwardiya siya. Meron pa rin siyang naramdaman dito. Dios santo, ¿dónde se escucha eso? Ano yun mga idol? Ayun, no? Ito. ¿Es eso Dios? Tanto Dios, no. Nakita niya. Tangkad, ano? Taas. So, ibig sabihin niya, anong nilalang niya? Demonyo. So, ito nga lang may papayo ko, no? Sa yung mga nag-Ouija board or yung gumagamit niyang mga Ouija board na yan. Actually, pag tinawag mo yan mga idol, yan yung lagusan eh. Lagusan yan. Lagusan, daanan, papunta sa ibang dimension. No? Pwedeng makapasok ka doon, or pwede rin lumabas ka, or ang lalabas dyan, katulad niyan, demonyo, nakawala dahil tinawag mo. Dios mío, no. Luego de estos eventos, Elías, preocupado porque ya eso que lo persigue y quiere apoderarse de él, no lo deja en paz y decide hacer un comunicado. So ito mga idol, no? Tumakbo siya pa, kaya natakot siya. Nakaramdam siya ng takot, no? Nakaramdam siya ng takot, no? Kung ano ba man mangyari ito sa akin, unang-una kong gagawin bilang GH or Ghost Hunter din, ang pwede ko may papayo dito, magdadasal ako, no? Dadasal ako ng time. Makita man ako ng ganon, kung malakas ang paniniwala mo sa Panginoon, masasabi ko na hindi ka tatablan yan, kasi unang-una ang Panginoon natin makapangyarihan yan eh. Lahat, kahit anong elemento yan, kaya niya, basta na nasa loob mo yung pananalig sa Panginoon. In Jesus' name, parati mo yung babanggitin, hindi yan makakapasok sa harap. En este se mostraría a un Elías más demacrado, angustiado y perturbado. Pero quiero que prestes atención, ya que ese ser diabólico volvió a manifestarse poseyéndolo. Atentos. ¿Qué tal, amigos? Les quiero seguir contando una tercera parte, por decirlo así, de cómo... So, mga idol, sa mga hindi pa nakakalam, putulin ko muna. Ito yung pumasok mo siya, yung last na niya video sa YouTube, no? Ito na yung last na upload niya na nakita siguro sa sa kanyang channel sa TikTok. Ito kasi nasa almost 139 or 39,000 ang TikTok niya, followers. Sa YouTube nasa 1.700 subscribers, no? 2019 pa siya nag-vlog, no? Binablog niya lahat yung mga gawain niya, mga hindi ko alam, satanic ba yan? Fue que llegué a hacerme de la tabla Ouija. Se me va haciendo menos mi vida. Déjenme decirle que la muerte tiene rostro, amigos. La muerte tiene rostro y es algo escalofriante y aterrador. Ya no sé la verdad qué hacer. Estoy Nagtago desesperado. siya sa taas, nagtago. No, Ayan, habang tago siya, nagbablog siya. no sé la verdad qué hacer. Estoy desesperado. Se te gancha y va consumiendo tu energía, y conforme lo va consumiendo, tus manos se le van subiendo hacia tu cuerpo, ¿sí? Al grado de que cuando ya está muy débil, un sanguíneo después de esa fuerza vital que te quitaron y te prensan en la plaza.
paciente, ¿entiendes? Y es entonces cuando la persona cae enferma grave y incluso la llevan hasta la muerte, ¿sí? Y esa cosa no se retira, no se le quita la herida, es igual. Grabe, no? Grabe. Tapos yung kwintas nito, nadala-dala niya, mga idol, no? Hindi ito, hindi ito talagang sa Panginoon, kundi kwintas ito ng Diablo. Parang binubuka yung katawan, no? Nagbabali, no? Hinaniba nito. So yung mga idol, no? Sinaniban. Posteriormente, luego de ese percance, Elías Sa forward natin, no? Sinaniban ito. Ito na yung mga idol, no? Yung nandun siya sa taas, ang ginawa niya, pagkaakyat niya, iniwan niya yung cellphone niya, tapos natulog siya dyan, no? Tapos after niya na matulog, pagkising niya, yun nga, nagkwento siya. Tapos ito yung last na tinaniba na siya. en una de las zonas donde vio a esta extraña figura con cuernos y pasaría algo realmente sorprendente. So ito mga idol. Ayan. Dito, kita natin na iniwan niya dyan yung video ng kanyang camera, tapos natulog na siya. Kasi sabi niya, parati daw dito may nakikita siya. Nakakaiba. No? Pansin nyo dito sa part na ito, yung unang pinto, simula sa kanan na yan. May naghihimala dito. Ano, kulay pula o nagdiliyak. Yan, mga idol. Oh. Ano yan? Kamay. Parang kamay yan. Parang kamay, mga idol. Grabe. Ano naman? Parang gagaling sa ilalim ng lupa. Para sa umul, umul lang siyang parang mabangis na limunan. Podemos apreciar cómo unas manos realmente escalofriantes se dejan ver en la pared.
Posteriormente, se escuchan unos sonidos guturales que no podemos deducir qué dicen, para luego escuchar cómo este ser maldito quiere entrar en una de las habitaciones tocando para encerrar Forward natin. el espíritu. o en el tablero Ouija. Esto sería otra muy mala idea por parte de él. ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero hacer un conjuro. Sa dyan yan nagsimula mga un idol. conjuro. Yan yan nagsimula sa kanyang daladalang Ouija board. No? Kaya parang na-open yung lagusan, nakapasok siya doon mismo. Para encerrar espíritus. Quiero ver Pasok sa katawan niya. Sinapian siya. si funciona para encerrar lo que sea que esté aquí en la tabla, cualquier espíritu, y saber si me puede dejar en paz. Coloco la tabla, unas de mis camisas, un pedazo de tela roja, un espejo. Salamin. So mga idol, hindi ko pinapayo sa inyo na pag wala kayong alam or karunungan sa paggagamit ng mga ganito, huwag nyo pong gagawin kasi hindi po basta-basta yun ginagawa, at ang mga nakakagawa lang yan mga idol, yung mga tao may mga kaalaman, no? Y tengo que decir el siguiente conjuro. Tsaka huwag nyo rin gagawing biro-biro yung mga bagay ka dyan, kasi dyan nagsisimula yung mga ganyang kapamak. Yo te hablo a ti, espíritu luciférico, para que vengas y tomes preso ese espíritu. Yo te saco del abismo con las llaves que se le dieron a Pedro, para que vengas y te lleves eso que me está molestando. Preséntate, ya. Ahora, muéstrate, muéstrate, espíritu luciférico. Ginawa niya talaga. Muéstrate y no te hagas hacia atrás. Yo te hago visible ante este mundo para que puedas sufrir y pueda hacerte daño. Ven, muéstrate ahora, hazte visible, espíritu, en el nombre de Lucifer. Yo te arrojo fuera de esa tabla, fuera de mi vida, fuera, fuera. So ayan mga idol, putulin ko. No? So, kaya pala siya sinusundan. Kasi nga, yung bagang tinatawag na might calling, yung tinawag mo siya. No? Meron kasi tayo sa informasyon natin mga idol, meron tayong 7 klase ng demonyo. No? Isa doon siguro natawag, nakalabas. Kaya kinuha siya. No? No, mahirap kasi yung mga ganitong bagay na magdadasal tayo ng orasyon na hindi naman natin alam ang patutunguhan, no? Katulad ito nung nangyari sa aking kapatid ng aking misis, no? May tulad ko ito na gumawa siya ng mga orasyon, pinag-aralan niya, hindi ko babanggitin kung sino. Tapos ayun, meron, nagsasabi nga siya sa amin na meron siyang nararamdaman na gano'n, may sumusunod daw sa kanya. Ganyan din yan, kasi nabuksan niya yung lagusan. Nung ako'y nagpunta kay Paring Santino sa aking albularyong kaibigan, sinasabi niya sa akin mga idol na ang kapatid daw ni Mrs. na yun, bago yun yumao dito sa mundo natin o umalis, ay nabuksan niya yung lagusan or yung daanan papunta dyan, no? Sa lugar ng mga demonyo, no? Isa sa mga yan pwedeng kumuha. Kaya nangyari dito kay Samuel Elias, no? Elias DG Entrusio. Kita mo yun mga idol, grabe, hinampas niya, tapos bigla siyang nagganon. Oh. Nag-orasyon siya, tapos hinampas niya. Oh. Pinalabas niya sa lagusan.
Luego de que este ente volviese a poseer a Elías, este buscó ayuda en un supuesto libro de magia que decía que necesitaba varios elementos para sellar la entidad. Nos muestra el collar que tiene y los distintos elementos que lo Mga idol, conforman. no? Stop ko muna. Pansin nyo itong ito, kwintas niya, no? Demonic, ano to eh. Demonic, kwintas. Tingnan mo, may sungay pati. No? John. Ayan, o. Demonic ito. Kwintas ito ng demonyo. Kaya sure yan na tinawag niya, lumabas ito sa mundo ng yung 7 demonyo na tawag niya, kaya siya sinusundan, kaya siya kinuha. Luego, una muela. Y en este video, Ayun, yung itim na ora el dito. Salmo 91 frente a la Ouija. Es el tetragramatón. Ay, yun, ito, Sí. forward, ay, backward natin. Bible ng ano ito ay, Biblia ng demonyo. Oh. Bible, Ora. nakalagay. Ano ito? Satan Bible? El Salmo 91 frente a la Ouija. Es el tetragramatón, ¿sí? Con todo lo que trae, los ojos, la copa y ahí todo lo que tiene, todo, ¿sí? Aquí está el hexagrama, Talagang conocida como pinaliwanag pa niya. estrella del rey Salomón, aunque hay algunas personas que le dicen estrella de David, pero no es la estrella de David, es la estrella del rey Salomón. He encontrado un conjuro que es definitivo, en el que tengo que encerrar la tabla, ya sea en una vitrina virgen. Tengo que meter algunos elementos que tengo que conseguir con ella. ¿Qué tal, amigos? Este video es para mostrarles a ustedes que he conseguido el segundo elemento, que es la muela. Kung gusto niyo mapanood ang mga idol, putol. Ang pinaka Facebook ay YouTube nito mga idol. Ito, puntahan niyo to si Ellie Doma. 5.18 pa lang subscriber, no? So mapapansin niyo diyan lahat ng mga gawain niya ay puro talaga sa Satan, no? Satanic actions, no? Ito yung last na nilibing na siya dahil nga sa nangyari sa kanya, no? So puro satanic works, no? Diyos ko. También me regalaron una Biblia, ya que Ito mga idol, ako ay nag-ano sa inyo, disclaimer na sana kung nakakapanood ng aking video na ito, wag niyo po siyang gagayahin, no? Tapos huwag kayong gagamit ng mga orasyon na hindi naman sapat ang inyong mga kaalaman para gawin yan, no? Kasi ito ay sa mga may mga kaalaman lang, no? Batay sa ating mga nalalaman din, wag nating gagamitin yan sa masama, no? Kasi sa totoo lang, meron tayong klase ng 7 demonyo, no? Na naghahari, no? Isa dyan ang lumabas, lalo dyan, di pinadaan nila sa Ouija board, sa talking Ouija board na kinakausap ngayon, ay pwedeng lumabas nga yan at pwede kang kunin yan, no? Susundan ka niyan kahit saan ka magpunta, kasi nga dinistorbo mo silang pananahimik nila. Familia cristiana me conoció en la calle y me regaló, me dijo que leyera el Salmo 91. Vamos a empezar a leer el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. La muela de un difunto y el So ito, tingnan mo yung mga gawain Es nyo. el cabello de una niña que haya sido violada y asesinada. La verdad huele muy feo, pero lo necesito. Ya solo me hace falta lo que es el dedo anular de Ito mga idol, napansin ninyo. Ito. No?
hindi yan, siguro ito ang sinasamba niyang Diyos, no? Kasi ang Diyos natin hindi ganyan ang itsura, no? Kung gusto natin ng katahimikan sa buhay, kailangan ang sambahin natin isa lang, yung Diyos talaga, Diyos natin, yung makapangyarihan sa buong ang gumawa sa Un atin. adolescente que haya asesinado a alguien, ya que es eso que me está costando más trabajo conseguir. Y el motivo de este video es para eso, para mostrarles a todos ustedes que tengo el tercer elemento. Oh my God. Y más tarde, Elías comenzaría a vivir nuevamente momentos realmente aterradores de Tapos ko muna, no? Tingin ko dito sa taong ito, nung nagsimula siyang mag-vlog, parang gusto niya matutong pagkaroon siya ng kataglay na kapangyarihan, pero ang tinawag niyang kapangyarihan, ito'y kapangyarihan ni Satanas o kapangyarihan ng demonyo, no? Kung tayo'y manghingi ng blessings kay Lord, isa lang naman ang ating hilingin. Di baling wala tayo kapangyarihan, kundi ang magkaroon tayo ng kapangyarihan na tayo'y maniwala sa Kanya at magkaroon tayo ng yung pagdadasal, na magdasal tayo na Lord, Ikaw ang aming Panginoon, wala nang iba, no? Ito hindi mga idol. Karamihan kasi ng ibang mga lahi ganyan, wala tuloy sila. Kaya pasalamat pa rin tayo sa Espanya at nahaluan tayo ng pagiging Katoliko, Romano Katoliko. dentro de su habitación. Amigos, estoy grabando porque ahora estoy escuchando ruidos en la puerta. Tama yun, no? Lahat ng mga kanyang mga vlog, pinararamdaman na siya, no? Pinararamdaman na siya. Kasi nga, dinistorbo niya yun, eh. Nakawala yun din. Nalagusan na yun. Y no puede ser posible porque estoy sola. Grabe yung paramdam sa kanya na ito, no? Talaga? Ito mo ito, no? Sa bakal. Santo Dios. Tengo que apresurarme a conseguir los otros elementos que me faltan, amigos, para poder encerrar la tabla, ya que si no lo hago, creo que esto no se terminará nunca. Y la verdad sí necesito juntar estos elementos que me hacen falta, ya que eso se está haciendo cada vez más fuerte. No sé cómo detenerlo si esto se me llega a salir de control. Y la verdad estoy un poco, ahora sí que digamos que confundido, porque la puerta hasta donde yo sé no se puede tocar sola, ¿sí? Necesita que alguien más esté, no sé, tocando la puerta para que pueda. Tinutok-tok yung bakal ng gate mo. Kaya nga binuksan niya mga ito. Para siyang Mira, pero no hay nada. No puede ser. No hay nadie, estoy solo. No hay nadie. Ven. Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre, por favor, ya que se calme todo esto, ya. Por favor, ya. No. Ya, cálmate, ya. Ya pronto ya. Espero juntar estos elementos que me faltan, porque de verdad quiero juntar todo. Parece, perdón amigos si está temblando la cámara, pero es que estoy muy nervioso. Estoy muy mal. De verdad, espero que ya pronto termine esto. mga idol, tingnan natin kung ano nangyari dito.
may tumabig ba? Estoy muy mal. De verdad, espero que ya pronto termine esto. Pero inanin yung camera, no? Sí, mira, se cayó eso. Y la bocina se rompió. So talagang ginugulo na siya. Ginugulo na siya, no? Vete ya, vete. Saka kadasal niya ng ganong orasyon. Déjame en paz ya. Vete. Vete ya, vete. No. No, no, no. No, Dios mío, no. Necesito. No. Santo. No, no, no. Ya vete ya, por favor. Déjame en paz. Ya te he dicho que te vayas. Déjame. ¿Cuándo vas a entender? Vete, vete ya. Dios mío, santo, no. Ahora necesito contar cuanto antes ya. Esto que es lo que necesito para el conjuro, lo que es algo pronto ya necesito hacerlo porque esto se me está saliendo de control, amigos. So ito mga idol, naputolin ko na. Kung gusto niyo mapanood siya, puntahan mo dun sa kanyang channel mga idol, ay pinakita ko dyan. I-recap ko lang kung ano ang nangyari dito, no? Kaya siya ginugulo nito kasi nga nabuksan niya yung lagusan at nakalawala ito. Isa sa mga 7 demonyo na tawag niya sa pag-Ouija board niya, no? Nakalabas. Ngayon, nung nakalabas na, syempre kukunin na siya niyan, no? Possible. No? Kaya kahit sa trabaho niya, pinupuntahan siya, ipapakita sa kanya. So, ang akin lang sana, kung ganito ang nangyari sa kanya, ay lalo sana siyang dumikit sa Panginoon natin, no? Hinanap niya ang kalinga ng Panginoon o yung kamay ng Diyos, no? Kaysa sa hinanap niya yung kamao ng demonyo, no? Kaya napakahirap na pagkatiwalaan natin ang demonyo kasi hindi yan talaga ang Diyos natin, ng mga idol. Pinapaalala ko parati sa inyo na magnalig tayo sa Panginoon in every day, every life, morning, afternoon, tanghali, madaling araw. Matuto tayo magdasal kahit di tayo nagsisimba, mga idol. Kasi isipin nyo, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayo, wala tayong mga tao, no? Kaya sabihin, may magmahalan tayo, mahalin natin ang kapwa nating kaaway. Pero yung literal na talaga, mga idol, mahirap yan gawin. Pero anong pwede nyo gawin, mga idol, para nyo matulungan yung kaaway mo sa Panginoon? Pagdasal mo na lang. Yun lang ang aking mahihiling, no? So bago magtapos itong video na ito, ako'y mag-aalit tayo ng dasal sa namatay. Ito kasi ay namatay ito, mga idol. Panoorin nyo ang video niya na after nga nangyari dun sa sa sinaniban siya, ay namatay ito, no? Panoorin nyo The Dark Secret, nandun din ang video niya, kaya si Danny Phantom. Yan ang mga video na kung saan ibinalita yan na itong vlogger nito ay talagang hindi nagtagal kasi siyempre unang-una panihis or sa kasamaan niya dinala ang kanyang buhay, no? Sinayang niya ang buhay niya. So mga idol, ako'y mag-pray. Panginoon nating taas-taasan, patawarin mo sana ang kaluluwa ng tao, yung mga unang ito, na sana siya ay dalhin mo at mayakap niya ang iyong kamay, mga Panginoon, na tanggapin ka bilang isang hari ng mga hari, Panginoon. O Diyos na Panginoon namin, sa ating Panginoon sa Kristo, sana, Panginoon, ay mapatawad mo sila, no? So ayan, mga idol, salamat sa inyong panonood. Ako'y bago ko'y nagtapos ng aking pag-reaction video na ito, credits to Danny Phantom and The Dark Secrets, no? And then credits din sa namatay nito na si Samuel, no? Or Eli, no? Napakahirap isipin, wala na siya sa mundo ng pag-vlog dahil nga lang sa mga ganitong mga ritual or orasyon na kanyang ginawa. So salamat sa inyong panonood, mga idol. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aking channel
para naman sa ating bagong recap videos. Abangan nyo rin ang ating mga susunod na mga video ng Tagalog movie recap. Salamat po and God bless you all. Bye bye.